Samantala, magkasunod na hinagisan ng pampasabog ang dalawang paaralan sa Barangay San Jose sa Digo City, Davao del Sur. Dahil dyan, ipinatupad ng COMELEC Davao del Sur ang curfew sa lugar. Makibalita tayo live kay Marlon Palmahil ng GMA Davao. Marlon. Mark, ilang magkakasunod na insidente ng pananakot ang naganap sa ilang barangay sa Digo City, Davao del Sur mula nung Sabado hanggang kaninang madaling araw. Sa kabila ng maaga at paulit-ulit na nagpapaalala ng COMELEC sa lahat ng mga botante na ihanda na ang kanilang listahan ng mga ibobotong kandidato at kung saang presinto sila boboto. Meron pa rin mga nagsiksikan kanina sa paghahanap ng kanilang mga voting precincts sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Pero may ilan ding mabilis na nakaboto tulad ni dating Davao City Mayor Sara Duterte. May express lane rin naman para sa mga senior citizen. Nagpalabas naman ng curfew order mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ang COMELEC Davao del Sur matapos ang sunod-sunod na insidenteng naganap sa ilang barangay sa probinsya. Nauna na rito ang paghagis ng Molotov bomb sa dalawang paaralan sa barangay San Jose, Digo City noong Sabado ng gabi. 20 minuto lang ang pagitan matapos hagisan ng bomba ang naunang paaralan saka isinunod ang isa pa. Wala namang nasugatan sa insidente. Hinagisa naman ng granada ang bahay ni Provincial Prosecutor Artemio Tahon sa Estrada Street sa nasabing lungsod pasado alas 12 ng madaling araw kanina. Ligtas naman ang mag-anak pero napinsala pa rin ang ilang bahagi ng kanilang bahay maging ang dalawang personal nilang sasakyan at isang inisyong sasakyan ng Provincial Prosecutor's Office na nakaparada sa labas ng kanilang bahay. Naniniwala ang prosecutor na wala itong kaugnayan sa barangay election dahil kaibigan niya raw lahat ng kandidato sa kanilang barangay. Nakatawag pansin sa mga pulis na nakabantay sa Kidapalong Elementary School sa barangay Kidapalong Malita, Davao del Sur ang mga supporter na isang kandidato nagtayo ng tent sa loob mismo ng paaralan. Itinayo raw nila ito para magabayan ang mga botante sa pagboto pero nakasaad sa Fair Election Act na ipinagbabawal ang mga kapartido o partisan group na lumapit ng 50 metro mula sa mga polling precinct sa araw ng botohan. Umalis naman sila agad at lumipat matapos sitahin ng pulisya. Mark, kasabay ng barangay election ay ang botohan din sa pagbuo ng Davao Occidental. Kung mas marami ang pabor sa ikalimang probinsya sa Region 11, mahihiwalay na ang 5 bayan na dati ay kabilang sa Davao del Sur. Naaberya naman ng mahigit 1 oras ang botohan sa loob ng ilang presinto sa Kapitan Tomas Monteverde Elementary School dito sa Davao City kanina dahil nagkagulo ang watcher sa bawat kandidato matapos umanong may nangharang sa mga botante. Inawat na sila ng mismong COMELEC election officer para matigil ang gulo pero kung hindi pa raw sila titigil at muling magsisimula ng gulo ay ipapaaresto na sila ng pulisya. Kanina din mga alas 2 ng hapon ay dumating si Mayor Rodrigo Duterte dito sa isa sa pinakamalaking polling place sa Davao City, ang Daniel R. Aguinaldo National High School. Alas 2 ng hapon ay dumating si Mayor Duterte, mag-isa na lamang siya sa presinto kung saan siya bumoto at sinabi niya sa media kanina na masaya siya dahil generally peaceful ang nangyaring barangay election dito sa Davao City. Habang alas 3 ng hapon ay isinarado na ang barangay election at sinundan ito ng pagsisimula ng kanilang counting para sa barangay election hanggang mamayang gabi o hanggang sa madaling araw para matapos na ito. At sa kasalukuyan din ay medyo sa konti na lang ang mga tao dito sa Daniel R. Aguinaldo National High School dahil nga ay umulan sa mga oras na ito. Pero meron din naman mga personahe galing sa kapulisan at kasundaluhan na nagbabantay pa rin ng seguridad hanggang bukas ng Martes. At sa ilang polling center naman sa lungsod naging mapayapa ang butuhan ngayong araw. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Ako si Marlon Palmahil, nagbabalita, Pilipinas.